Part 1 of the story. Ako, si Jiro, isang simpleng estudyante sa isang kilalang paaralan dito sa Maynila. Sa unang tingin, wala akong espesyal na katangian. Isa lang ako sa maraming kabataang nag-aaral, nangangarap, at naghahanap ng pag-ibig. Pero kung may isang bagay na masasabi kong kakaiba, yun ay ang pag-ibig na hindi ko maipakita sa publiko. Si Carl, ang popular na lalaki sa aming batch, ang taong pinapangarap ng lahat. Matangkad, gwapo, at may angking karisma na tila ba naglalagay sa kanya sa trono ng aming paaralan. Ang lahat ay humahanga sa kanya, hindi lang dahil sa kanyang hitsura, kundi pati na rin sa kanyang talino. Siya ang presidente ng student council, kapitan ng basketball team, at laging nasa top 10 sa klase. Pero higit sa lahat, siya ang kasintahan ni Mia. Ang babaeng pinakamasaya sa mundo, o iyon ang akala ng lahat, sa likod ng mga ngiti at masayang larawan na madalas naming nakikita sa kanilang social media, may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ako, si Jiro, ang taong totoong mahal ni Carl. Sa mga tahimik na oras na kami lang ang magkasama, nararamdaman ko ang kanyang tunay na damdamin, ang pagmamahal na hindi niya maipakita sa lahat. Kahit na alam kong mali at masakit, wala akong magawa kundi tanggapin ang mga sandali kung saan kami masaya sa lihim. Ang bawat sulyap, bawat hawak ng kamay, at bawat yakap ay puno ng pag-ibig na hindi maipaliwanag ng salita. Pero sa likod ng ligaya, may takot na umaaligid sa puso ko. Ano ang mangyayari kung malaman ni Mia ang lahat? Paano kung malaman ng buong paaralan ang aming lihim? Isang araw, habang kami ni Carl ay naglalakad sa likod ng library, ang aming paboritong tagpuan, may narinig kaming mga yapak. Biglang tumigil si Carl, hawak ang aking kamay, at hinila ako sa isang sulok. Jiro, may tao, bulong niya. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Tumangulang ako. Nanginginig ang aking tuhod sa kaba. Sino kaya ang naroon? Ano kaya ang narinig nila? Sa likod ng malaking bookshelf, naririnig namin ang pag-uusap ng dalawang estudyante. Alam mo ba, may narinig ako tungkol kay Carl. Sabi ng isa, tila ba may kung anong sikreto ang dala. Ano yon? Tanong ng isa pang tinig. Puno ng interes. Nagtawanan ng dalawa, ngunit hindi ko maunawaan ang kanilang sinasabi. Hanggang sa biglang nagbago ang kanilang tono. Nakikita ko silang palaging magkasama. Hindi ko alam kung may alam si Mia. Pero parang may iba, sabi ng unang tinig. Sa narinig kong iyon, tila ba tumigil ang mundo ko? Alam ba nila? Paano nila nalaman? Nagsimula akong mag-isip ng mga plano, mga hakbang, kung paano namin maitatago ang aming relasyon. Pero bago pa man ako makapagdesisyon, biglang sumigaw ang isa sa kanila. Tara na, baka makita tayo dito. Agad silang umalis. Naiwan kami ni Carl na nagkakatinginan, puno ng takot at pag-alinlangan. Sa mga oras na iyon, ramdam ko ang presyo ng aming sitwasyon. Kung paano kami magiging maingat, paano namin mapoprotektahan ang aming pagmamahalan laban sa mga mata ng mundo. Pero sa bawat segundo na lumilipas, ang damdamin ko para kay Carl ay lalong lumalalim. Alam kong hindi ko kayang isuko siya. Hindi ko kayang magpanggap na okay lang na wala siya. Habang nakatingin ako sa mga mata ni Carl, naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal. Jiro, anong gagawin natin? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Sa kabila ng takot, isang bagay ang tiyak. Mahal ko siya at gagawin ko ang lahat para hindi mawala ang pagmamahal na ito. Pero sa likod ng mga pader ng library, may isang tao na nagmamasid. May isang tao na alam ang aming lihim. Sino siya? Ano ang gagawin niya sa nalalaman niya? Minsan, hindi ko maiwasang magtaka kung paano ko napasok sa ganitong sitwasyon. Isang lihim na relasyon na puno ng kasinungalingan, kasiyahan at kaba. Ako si Jiro,
At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang pag-ibig ko kay Carl, ang pinakasikat na lalaki sa aming paaralan. Pero paano ba nagsimula ang lahat ng ito? Paano ko ba natutunan ang tamis ng kanyang mga yakap at halik habang si Mia ang kanyang opisyal na nobya? Nagsimula ang lahat noong nakaraang taon sa isang school event kung saan kami ay parehong kasali sa mga gawain. Si Carl na agaw pansin sa lahat ng tao ay tila napaka-accessible sa akin noong gabing iyon. Nagkataon na hindi nakadalo si Mia dahil may sakit siya. Kaya't si Carl ay tila naghanap ng makakasama. Hindi ko inaasahan na ako ang kanyang pipiliin. Jiro, gusto mo bang sumama sa akin? Medyo boring dito. Gusto ko sana ng mas masayang usapan, sabi niya, habang nakaupo kami sa gilid ng bulwagan. Nagulat ako, pero nang makita ko ang kanyang mga mata, na puno ng sinseridad, hindi ko mapigilang umuo. Habang naglalakad kami sa bakuran ng paaralan, nawala ang aming pagkailang sa isa't isa. Nasurpresa ako sa kung gaano siya ka-down to earth at paano siya umakto na parang kami ay matagal nang magkaibigan. Ang hindi ko inaasahan ay ang paghalik niya sa akin sa ilalim ng mga bituin, isang halik na puno ng init at misteryo. Sorry, Jiro, hindi ko dapat ginawa iyon, ang sabi niya pagkatapos. Pero sa loob-loob ko, alam kong may malalim na dahilan kung bakit iyon nangyari. Simula noon, palihim kaming nakikita. Sa likod ng mga gusali, sa library na halos walang tao, at sa mga kainan kung saan walang kakilala. Alam namin na mali ito, pero ang saya na dulot ng aming relasyon ay hindi namin kayang pigilan. Sa mga oras na iyon, si Carl ay ibang-iba. Hindi siya ang popular na lalaking hinahangaan ng lahat. Siya ay si Carl, ang taong nagmamahal sa akin, sa paraang hindi ko inakala. Ngunit sa kabila ng aming kasiyahan, naroon pa rin ang takot. Paano kung malaman ni Mia? Paano kung malaman ng iba? Alam kong mahalaga si Mia kay Carl, na siya ang kanyang opisyal na nobya at ang babaeng sinasabi niyang mahal niya sa harap ng lahat. Pero sa tuwing kami ay magkasama, nararamdaman kong ako ang totoo niyang mahal. Isang araw, habang nakaupo kami sa isang bench sa gilid ng campus, nag-usap kami tungkol sa aming sitwasyon. Carl, hanggang kailan tayo ganito? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Alam kong hindi ito tama, pero hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko rin alam, Jiro, pero alam kong ayokong mawala ka. Ikaw ang nagpapasaya sa akin sa paraang hindi ko maipaliwanag. Tugon niya, habang pinipisil ang aking kamay. Sa mga sandaling iyon, alam kong totoo ang kanyang sinasabi, pero paano kung dumating ang araw na kailangan niya akong piliin o si Mia? Habang patuloy ang pagtakbo ng mga araw, unti-unti kong naramdaman ang pagbabago kay Carl. Sa tuwing siya ay kasama si Mia, tila may bumabagabag sa kanya. Nagsimula siyang maging malayo, hindi na siya ang dating Carl na palaging masaya at puno ng sigla. Alam kong may problema, pero hindi ko alam kung ano ang gagawin. Isang gabi, nagpasya akong kausapin siya. Sa aming tagpuan, sa likod ng lumang gusali, nakita ko siyang nakaupo. Malalim ang iniisip. Carl, ano bang nangyayari? Parang may bumabagabag sa'yo. Tanong ko, puno ng pag-aalala. Jiro, may kailangan akong ipagtapat sa'yo. Sabi niya, habang hindi tumitingin sa akin. Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang boses, na tila may malaking bagay siyang gustong sabihin. May nalaman si Mia. Hindi ko alam kung paano, pero nararamdaman kong alam niya ang tungkol sa atin. Nabigla ako. Paano niya nalaman? Ano ang gagawin namin ngayon? Puno ng takot at kaba ang aking dibdib. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Ano ang gagawin natin, Carl? Tanong ko na ang boses ko'y halos pabulong dahil sa takot. Jiro, kailangan kong makipag-usap kay Mia.
Kailangan kong ipagtapat ang lahat. Mahal kita. Pero hindi ko kayang ipagpatuloy ito kung hindi ko siya kausapin. Sagot niya, puno ng determinasyon at lungkot. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pagkalugmok ng aking puso. Alam kong maaaring ito na ang katapusan ng aming relasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong tama ang gagawin ni Carl. Kailangan niyang ipagtapat ang lahat kay Mia, kahit pa ang kahulugan nito ay ang pagkawala niya sa akin. Habang naglalakad palayo si Carl, naiwan akong nag-iisa, puno ng pag-aalala at lungkot. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos. Pero ang sigurado, sa kabila ng lahat ng sakit, alam kong naging totoo ang aming pag-ibig. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw. Ngunit sa likod ng aking isip, umaasa akong isang araw, magiging maayos ang lahat. At sa ilalim ng mga bituin, nagdasal ako na sana, kahit ano pa man ang mangyari, hindi kami mawawala sa isa't isa. Sa bawat pagdaan ng araw, unti-unti akong nasanay sa pagiging bahagi ng isang kwento na hindi ko alam kung paano magtatapos. Ang pagkakaroon ng lihim na relasyon kay Carl ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa una, akala ko'y simpleng crush lamang ang nararamdaman ko para sa kanya, isang paghanga na posibleng lumipas. Ngunit habang lumalalim ang aming koneksyon, mas nagiging komplikado ang sitwasyon. Jiro, dapat nating pag-usapan ito, sabi ni Carl habang kami ay nasa likod ng campus, sa lugar kung saan kami madalas na nagkikita. Isang tahimik na sulok na tila kami lamang ang nakakaalam. Tumingin ako sa kanya, ang kabog ng dibdib ko'y hindi mapigilan. Ano ang gusto mong pag-usapan? Huminga siya ng malalim. At sa isang iglap, ang kanyang mga matay nakatingin sa akin ng may sinseridad. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin kay Mia. Alam kong nasasaktan ko siya sa tuwing ako'y hindi makapagbigay ng buong atensyon. Alam ko ang kahulugan ng kanyang mga salita. Alam kong sa bawat oras na magkasama kami ni Carl, si Mia ang naiwan sa likod. Ngunit sa kabila nito, hindi ko kayang bitawan ang tanging bagay na nagbibigay saya sa akin. Ang mga sandali naming dalawa ni Carl. Alam mo ba kung gaano kita kamahal, Jiro? Tanong ni Carl, na para bang naghahanap siya ng kasagutan sa hangin. Tumango ako, bagamat alam kong mahirap para sa amin ang ganitong sitwasyon. Alam ko, Carl, at alam mo ring mahal din kita. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, may isang bahagi sa akin na natatakot. Paano kung matapos ang lahat ng ito, kami ang magtapos na nasasaktan? Paano kung sa huli, si Mia ang piliin ni Carl dahil sa takot na aminin ang aming relasyon? Sa tuwing makikita ko si Mia, hindi ko maiwasang makaramdam ng awa. Hindi niya alam na sa bawat ngiti ni Carl, ako ang nasa likod ng mga iyon. Hindi niya alam na sa tuwing tumatawag si Carl sa gabi, ako ang kausap niya. At sa tuwing kami magkasama ni Mia, palaging may bahagi sa akin na gustong sabihin sa kanya ang totoo. Ngunit paano ko magagawa iyon kung alam kong masisira ang lahat? Isang araw, habang naglalakad ako sa hallway ng school, nakasalubong ko si Mia. May kakaiba sa kanyang mga mata. Tila may nais siyang sabihin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ako na ang nagtanong, Mia, okay ka lang ba? Jiro, may napansin ka bang kakaiba kay Carl nitong mga nakaraang araw? Tanong niya. Ang tunog ng kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong na yon nang hindi ako naglalagay sa panganib. Hindi naman, Mia. Siguro ay pagod lang siya sa mga gawain. Ngumiti siya, bagamat alam kong hindi siya lubusang naniniwala sa aking sagot. Sana nga, Jiro. Sana nga. Habang papaalis siya, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayaning itago ang lahat ng ito. Ang aming lihim ni Carl,
ang patuloy na pagtatago sa likod ng ngiti ni Mia. Kinagabihan, nagkita kami ni Carl sa parehong lugar. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa kanyang mga mata. Tila may nais siyang sabihin, ngunit hindi niya alam kung paano simulan. Jiro, may kailangan akong sabihin sa'yo. Simula niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumango ako. Hinihintay ang kanyang susunod na sasabihin. Ngunit bago pa man siya magsalita, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran ng mga puno. Pareho kaming napatigil, ang aming mga matay nakatingin sa direksyon ng tunog. At doon, sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Mia. Ang kanyang mga matay puno ng luha at ang sakit na nakikita ko sa kanyang mukha ay parang mga patak ng ulan na pumapatak sa lupa. Jiro, Carl, paano ninyo nagawa sa akin ito? Ang kanyang tanong ay tila isang sibat na tumama sa aming mga puso. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang kanyang tanong. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam kong wala ng puwang para sa mga kasinungalingan. Habang nakatingin kami sa kanya, unti-unting bumabalot ang takot sa aming mga puso. Ang lihim na aming itinago ay nabunyag. At ngayon, hindi namin alam kung paano babawiin ang nasirang tiwala. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Paano nga ba matatapos ang kwento naming tatlo? At sa dulo nito, sino nga ba ang totoong magwawagi? Habang nananatili kami sa katahimikan, alam kong ito ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng mga katanungan at hindi matatawarang sakit. Ako si Jiro, ang taong palaging nasa gilid, palaging nasa anino. Sa mata ng karamihan, si Carl ang perpektong lalaki. Matangkad, guwapo, popular, at syempre, siya ang opisyal na boyfriend ni Mia, ang star ng aming eskwelahan. Pero sa likod ng mga nakangiting larawan at sweet moments na nakikita ng lahat, may isang lihim na hindi nila alam. Ako ang tunay na mahal ni Carl. Nagkakilala kami ni Carl noong unang taon sa high school. Hindi kami agad naging magkaibigan. Madalas pang nabubuli dahil sobrang tahimik ko at palaging may dalang libro. Ngunit may isang pagkakataon sa library na lumapit siya sa akin, nangungumusta, nagtanong kung ano ang binabasa ko. Mula noon, nabuo ang hindi inaasahang pagkakaibigan hanggang sa unti-unti naming natuklasan ang nararamdaman para sa isa't isa. Ngunit sa mundo kung saan mahalaga ang imahe at reputasyon, ang relasyon namin ay isang lihim na hindi maaaring mabunyag. Alam ni Carl kung ano ang mawawala sa kanya kung sakaling malaman ng lahat na ang tunay niyang mahal ay hindi si Mia, kundi ako. Ako naman, sa kabila ng sakit ng sitwasyon, ay patuloy na umaasa na balang araw makakahanap kami ng lakas ng loob na ipaglaban ang aming nararamdaman. Linggo ng hapon, nagkita kami ni Carl sa isang park, malayo sa aming school. Dito kami kadalasang nagtatago, sa ilalim ng lilim ng matataas na puno, sa isang bench na bihira ang tao. Habang magkahawak kamay kami, nararamdaman ko ang kaba at saya na dala ng bawat sandali naming magkasama. Jiro, alam kong mahirap ito para sa'yo, sabi ni Carl habang naglalakad kami sa makitid na daan. Pero kailangan kong gawin ito, hindi pa handa ang mundo natin. Sumagot ako. Alam ko, Carl, pero minsan naiisip ko hanggang kailan tayo magtatago. Bago pa siya makasagot, nag-ring ang kanyang cellphone. Si Mia ang tumatawag. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Carl. Mula sa pagiging komportable, naging tensyonado. Habang kausap niya si Mia, nararamdaman ko ang distansya na biglang namamagitan sa amin. Sa bawat tawag ni Mia, palaging may bahagi ng puso ni Carl na kinukuha pabalik. At ako, palaging naiwan sa likod. Pagkatapos ng tawag, binalingan niya ako. Pilit na ngumingiti.
Sorry, Jiro. Alam mo naman. Tumango ako, hindi sigurado kung paano ko itatago ang kirot na nararamdaman. Oo, alam ko. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalala ang sitwasyon. Si Mia, sa kabila ng kanyang kasikatan, ay mabuting tao. Hindi siya karapat-dapat sa kasinungalingang ito. Pero paano ko sasabihin sa kanya na ang taong mahal niya ay may ibang mahal? Paano ko siya sasaktan ng ganito? Isang gabi, habang nag-aral ako sa aking kwarto, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Carl. Kailangan kita bukas. May importante akong sasabihin. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya. Pero alam kong may malaking pagbabago na mangyayari. Kinabukasan, nagkita kami muli sa park. Hindi siya mapakali. Halatang may bumabagabag sa kanya. Jiro, hindi ko na kaya. Kailangan ko nang tapusin ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Anong ibig mong sabihin, Carl? Si Mia, alam na niya. Nalaman niya ang tungkol sa atin. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Paano? May nakakita sa atin at sinabi ito kay Mia. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Sa isang iglap, bumaliktad ang mundo ko. Paano ko haharapin si Mia pagkatapos nito? Paano ko haharapin ang galit, ang sakit na dulot ng aming lihim? Ngunit bago ko pa maisip ang lahat ng ito, narinig ko ang pagdating ng ibang tao. Si Mia, kasama ang ilang kaibigan, lumapit sa amin. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi galit, kundi isang uri ng pagkabigo na hindi ko inaasahan. Jiro, Carl, sabi ni Mia, kalmado ang boses. Alam ko na ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin, pero isa lang ang sigurado. Hindi ko kaya ng ganito. Ang oras na iyon ay tila tumigil. Ang mga mata ni Mia ay puno ng luha, ngunit may determinasyon siyang hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng sakit, naramdaman ko ang pag-unawa. Alam ko na, sa wakas, dumating na ang sandali ng katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Ngunit sa pag-alis ni Mia, alam kong hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Ang cliffhanger na ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng bagong kabanata sa aming buhay. Isang kwento ng pag-amin, ng pag-unawa, at ng pag-asa. Nasa kabila ng mga pagsubok, makakahanap kami ng paraan upang maging totoo sa aming nararamdaman. Sa likod ng bawat pagngiti, sa likod ng bawat lihim, may pag-asa pa rin. Sa araw-araw na pagpasok ko sa eskwela, palaging nariyan si Carl at Mia. Parang palaging may spotlight sa kanilang dalawa. Sila ang ideal couple, sabi nga ng lahat. Nasa kanila ang lahat ng inaasam ng mga estudyante. Kagandahan, katalinuhan, kasikatan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may lihim na kami lang ni Carl ang nakakaalam. Ako, si Jiro, ang totoong mahal ni Carl. Ang totoo, hindi ko rin alam kung paano nagsimula ang lahat. Noong una, simpleng tingin lang, mga ngiti na may kahulugan, hanggang sa naging palitan ng mensahe, mga lihim na tagpo sa likod ng gym, at mga yakap na puno ng pagnanasa. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nagtanong sa sarili ko kung tama pa ba ang ginagawa namin. Pero sa bawat tanong ay may kasagutan si Carl. Isang matamis na, ikaw ang mahal ko. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa dorm, nag-ring ang cellphone ko. Si Carl, ang pangalan niyang lumitaw sa screen. Agad kong sinagot at narinig ko ang pamilyar na tinig niya. Jiro, kailangan kita ngayon. Nagkita kami sa park malapit sa eskwela. Madilim na at halos walang tao. Kasalukuyang nakaupo si Carl sa isang bench. Ang mga mata niya puno ng alalahanin. Umupo ako sa tabi niya, hinawakan ng kamay niya. Anoong nangyari? Mia, she wants to take our relationship to the next level. Gusto na niyang ipaalam sa lahat ang tungkol sa engagement. Bulong niyang puno ng pag-aalala. Naramdaman ko ang biglang pagbigat ng dibdib ko. Alam ko ang tungkol sa engagement na ito.
Isang kasunduan ng mga magulang nila, isang hakbang para sa kanilang mga pamilya. Pero hindi ko inakalang darating kami sa puntong ito. Anong plano mo? Tanong ko, bagamat ang boses ko ay puno ng kaba. Hindi agad sumagot si Carl. Nakatingin siya sa malayo, sa mga ilaw ng poste na nagbubuga ng dilim. I need you, Jiro. You know that. But I can't just... Hindi na niya natapos ang sasabihin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang takot sa kanyang boses. Takot na mawala ang lahat. Takot na hindi magawa ang tama. Hinila ko siya palapit, yakap na sana'y magbigay ng lakas. Alam mo, nandito lang ako. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Bulong ko. Sa mga oras na iyon, tila wala na kaming pakialam sa mundo. Ang mahalaga ay kami, ang nararamdaman namin. Ngunit sa likod ng isip ko, alam kong may hangganan ang lahat. Pagkatapos ng ilang linggo, naging mas madalas ang palihim na pagkikita namin ni Carl. Pero sa tuwing nakikita ko siya kasama si Mia, may kurot sa puso ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong setup. Lihim na pagmamahalan, palihim na pagkikita, palihim na pagnanasa. Isang araw, habang naglalakad ako sa hallway papunta sa library, tumigil si Mia sa harap ko. Hindi ko alam kung paano, pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Jiro, can we talk? Nagulat ako, hindi ko inasahan ito. Sure, sagot ko. Bagamat may kaba sa dibdib ko, dinala niya ako sa isang tahimik na sulok. Ang mga mata niya ay tila may gustong ipabatid, may gustong itanong. Alam kong close kayo ni Carl. I just want to know, is there something I should be worried about? Halos, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang mga tanong ni Mia ay parang mga sibat na tumatama sa akin. Wala, Mia, we're just friends. Ngumiti siya. Pero ang ngiting ito ay puno ng pag-aalinlangan. I hope so, Jiro. I really love him. Sabi ko sa sarili ko, ito na ang simula ng mas matinding pagsubok. Alam kong kailangan kong iligtas ang relasyon namin ni Carl, pero paano kung malaman ni Mia ang totoo? Paano kung dumating ang araw na hindi na namin maitago ang lahat? Bago matapos ang araw, nagkita kami ni Carl sa isang lumang classroom. Ramdam ko ang pag-aalala niya sa kabila ng kanyang ngiti. Mia talked to me today, sabi ko. Natahimik si Carl, halatang nag-iisip. Anong sinabi niya? She asked if there's something between us. Sinabi ko na wala. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya puno ng pagkalito. Jiro, I'm scared. What if she finds out? Huminga ako ng malalim. Alam kong ito na ang oras para pag-usapan ang mas mabigat na desisyon. Carl, kailangan mo nang pumili. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy sa ganito. Tahimik siyang tumingin sa akin, tila nag-iisip ng malalim, hanggang sa bumukas ang pinto ng classroom. Isang figura ang lumitaw sa liwanag, isang figura na hindi ko inaasahan. Si Mia, nakatayo sa pintuan, ang mga mata niya puno ng galit at sakit. Akala ko kawawala? Tanong niya, ang boses niya puno ng puot. Hindi ko alam ang sasabihin, hindi ko alam ang gagawin. Sa sandaling iyon, alam kong ang lihim namin ni Carl ay tuluyan ng nabunyag. Ang tanong, paano namin haharapin ang katotohanan ito? Sa bawat hakbang ko papunta sa library, dama ko ang dagundong ng kaba sa dibdib ko. Mas pinili kong hindi sumama sa kanila Carl at Mia sa school event kanina. Hindi ko na kayang makita ang mga mata ni Carl na tila hindi ako kilala tuwing magkasama sila ni Mia. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may lihim na pumipintig sa pagitan namin ni Carl. Isang lihim na relasyon na patuloy na nagtatago sa mga anino ng aming mga buhay. Nang makarating ako sa library, agad kong tinungo ang sulok na palagi naming pinupuntahan ni Carl tuwing gusto naming makapag-usap nang walang nakakaalam. Nandoon siya, nakaupo,
at tila may malalim na iniisip. Nang makita niya ako, nagbigay siya ng isang nanggiti na may kasamang lungkot. Hindi ko alam kung paano niya nagagawang ipakita sa akin ang dalawang magkasalungat na damdamin sa isang tingin lamang. Jiro, sorry kung hindi kita masyadong napansin kanina. Bungad ni Carl nang umupo ako sa harap niya. Alam ko naman, Carl, sagot ko. Pilit nang ngumiti. Mia ang kasama mo. Ako ang lihim na hindi dapat malaman ng iba. Tumahimik kami ng ilang sandali. Tanging ang mahina na tunog ng mga nagbubuklat ng libro at ang pag-ikot ng mga bentilador ang maririnig sa paligid. Sa kabila ng lahat, mahal ko si Carl, pero hindi ko maalis sa isip ko ang sakit ng pagiging pangalawa. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kaya itong tiisin. Jiro, may iniisip ako, sabi ni Carl. Bumasag sa katahimikan. Ano yun? Tanong ko, puno ng pag-asa na sana may magandang balita siyang dala. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Pero hindi ko kayang iwanan si Mia. Hindi pa ngayon. Masalimuot ang sitwasyon namin at may mga bagay na hindi mo pa alam tungkol sa amin. Para akong sinampal ng malamig na hangin. Alam ko namang mahal niya ako. Pero ang katotohanan na hindi niya kayang iwanan si Mia ay parang tusok ng espadang dumiretso sa puso ko. Ano ba ang hindi ko alam, Carl? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Napabuntong hininga siya, tila nag-aalinlangan kung paano sisimulan ng sasabihin. Si Mia. May sakit siya, Jiro. May leukemia siya, kaya hindi ko siya kayang iwanan. Hindi ko siya kayang saktan sa ganitong paraan. Parang biglang umikot ang mundo ko. Hindi ko inaasahan ang ganitong klasing revelasyon. Si Mia, ang babaeng alam kong nagmamahal kay Carl, ay may pinagdadaanan palang ganito kabigat. Ngayon, kahit gaano ko pa siya nasusuklam dahil sa posisyon niya sa buhay ni Carl, parang nawala ang lahat ng galit ko. Napalitan ito ng awa at pag-unawa sa sitwasyon nila. Ngayon alam mo na kung bakit hindi ko siya kayang iwan. Patuloy ni Carl. Puno ng kalungkutan ang boses. Pero Jiro, hindi rin kita kayang mawala. Mahal kita. Hindi ko alam kung paano ko babalansihin ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ang damdamin ko para kay Carl ay masalimuot na. Ngunit ang sitwasyon na ito ay mas lalo pang nagpagulo sa lahat. Carl, hindi ko alam kung ano ang gagawin natin. Sabi ko, halos hindi ko makontrol ang panginginig ng boses ko. Pero hindi ko kayang iwan ka. Mahal kita. Kahit na alam kong masakit ang lahat ng ito. Tumingin siya sa akin, puno ng pasasalamat at pagmamahal ang kanyang mga mata. Salamat, Jiro. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko kung mawala ka. Pero kailangan kong maging matatag para kay Mia. At sa puntong iyon, naisip ko na kahit gaano kasakit ang sitwasyon, kailangan ko ring maging matatag. Kailangan kong suportahan si Carl, kahit na ang ibig sabihin nito ay magiging pangalawa ako. Ngunit sa likod ng isip ko, may isang tanong na hindi maalis-alis. Hanggang kailan namin kayang itago ang lahat ng ito? Hanggang kailan namin kayang itago ang sakit na dulot ng aming sitwasyon? Nagdesisyon akong hindi na lamang magtanong. Mas pinili kong yakapin ang damdaming mayroon kami ni Carl. Kahit na ito ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Alam mo, Jiro, minsan iniisip ko kung ano ang mangyayari kapag nalaman ni Mia, bulong ni Carl, tila natatakot sa sariling iniisip. At sa sandaling iyon, narinig namin ang isang kaluskos sa likuran ng shelf ng mga libro. Napatingin kami ni Carl at nagulat kami nang makita si Mia nakatayo, namumutla at nangginginig. Mia? Sabi ni Carl, puno ng pagkabigla. Nakatitig lang si Mia sa amin at hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya. Ngunit kitang-kita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Sakit na dulot ng aming lihim na relasyon. At doon ko naramdaman ang isang cliffhanger na hindi ko inaasahan. Ano ang mangyayari
kapag nalaman ni Mia ang lahat. Sa bawat hakbang ko papasok ng school, pakiramdam ko'y parang pako ang bumabaon sa aking puso. Si Carl, ang popular guy na minamahal ng lahat, ay kasalukuyang nasa gitna ng bulwagan. Nakangiti habang hawak ang kamay ni Mia. Ang mga mata ng bawat estudyante ay nakatuon sa kanilang dalawa. Parang sila ang pinaka-perpektong magkasintahan sa mundo. Pero alam ko ang katotohanan. Ako si Jiro, ang lihim na kasintahan ni Carl. Kami ang totoong may pagmamahalan, kami ang nagkakaintindihan sa likod ng mga kamera at ng mga peking ng ngiti. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na kaming nagtago sa mga madilim na sulok ng school, kung saan ang mga bulong namin ay sinasabayan ng tibok ng aming mga puso. Sa aking pagupo sa isang sulok ng quadrangle, ang mga alaala ng aming mga lihim na tagpo ay bumabalik sa akin. Ang mga yakap na puno ng init, ang mga halik na walang kasinungalingan. Pero bawat alaala ay may kasama ring sakit. Isang pangakong hindi ko alam kung kailan magiging totoo. Ang pangako ni Carl na ako ang kanyang pipiliin sa huli. Jiro! Isang pamilyar na boses ang sumalubong sa akin. Si Mia, na kahit hindi ko kasalanan ay parang may tinik sa lalamunan ko tuwing makikita. May plano kami ni Carl mamaya. Gusto mo bang sumama? Nakangiti siya. Walang kamalay-malay sa tunay na nangyayari sa likod ng kanyang likod. Pinilit kong ngumiti pabalik. Pasensya na, Mia. May kailangan akong tapusin sa library. Okay, next time na lang? Sagot niya bago bumalik kay Carl, na ngayon ay nakatingin sa akin. May lihim na mensahe sa kanyang mga mata. Isang tingin na ako lang ang nakakaintindi. Pagdating ng hapon, habang nagmumuni-muni sa library, nakatanggap ako ng isang mensahe sa aking cellphone. Sa rooftop, 6 p.m. Ang mensahe mula kay Carl. Alam ko na ang ibig sabihin nito, isang panibagong tagpo, isang panibagong pagkakataon na mapalapit sa kanya. Naglakad ako papunta sa rooftop, ang puso ko'y puno ng pag-asam at takot. Paano kung may makakita sa amin? Paano kung malaman ni Mia ang lahat? Pero sa bawat hakbang ko, papunta sa lugar na iyon, mas nangingibabaw ang pagnanasa kong makasama si Carl. Kahit sa ilang sandali lang. Pagdating ko sa rooftop, naroon na si Carl, nakatingin sa kalangitan na tila may malalim na iniisip. Lumapit ako sa kanya, at hindi nagtagal ay naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na humawak sa akin. Jiro, minsan naiisip ko kung tama ba itong ginagawa natin. Bulong niya, puno ng pag-alinlangan. Alam mo kung ano ang nararamdaman ko para sa iyo, Carl. Sagot ko, umaasa na ang simpleng pag-amin ay sapat na upang palakasin ang loob niya. Pero kailangan mong magdesisyon. Hindi ko kayang maghintay habang patuloy kang nasa tabi ni Mia. Tumahimik siya at sa kanyang mga mata ay may tugma ng salungatan at pagnanasa. Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila isang manipis na sinulid na naghihintay ng tamang oras para maputol. I love you, Jiro, sabi ni Carl, sa wakas. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa aking pandinig. Ngunit kasabay nito, ang hilakbot ng katotohanan na hindi ko alam kung ito ba'y sapat na para baguhin ang sitwasyon namin. Bigla, isang tunog ng pagbukas ng pinto ang pumukaw sa amin. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa takot at pag-aalala. May ibang tao sa rooftop, isang silweta na naglalakad papalapit sa amin. Mia! Bulalas ni Carl. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Si Mia, ang kanyang opisyal na girlfriend, ay nakatayo sa harapan namin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at sakit. Hindi ko alam kung paano siya nakatakas sa mga plano nila ni Carl. Pero narito siya, nakaharap sa amin. Ang kanyang mga matay puno ng mga tanong na alam kong hindi ko kayang sagutin. Ang mundo ko'y biglang bumaliktad at ang mga pangarap ko'y
tila naglaho sa harapan ko. Ang lihim namin ni Carl ay hindi na lihim. Ang aming pagmamahalan ay nabunyag sa taong hindi dapat makaalam. Anong ibig sabihin nito, Carl? Tanong ni Mia. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng sakit at pagtataka. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Ang twist na ito ay hindi ko inaasahan, isang cliffhanger na tila isang bangungot na hindi ko alam kung paano magigising mula rito. Sa araw-araw na pagpasok ko sa eskwela, tila ba isang palabas ang aking pinapanood. Si Carl, ang popular na binata, at si Mia, ang kanyang opisyal na kasintahan, ay laging magkasama. Sa bawat pagkakataon, nakikita ko ang kanilang mga ngiti, ang mga hawak kamay, at ang mga titig na puno ng pagmamahalan. Sa paningin ng lahat, sila ang perpektong magkasintahan. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, ang katotohanang alam ko ay may ibang kwento na nagaganap. Isang kwento kung saan ako ang bida, ngunit kailangan kong manatiling nasa anino. Ako si Jiro, ang lihim na kasintahan ni Carl. Sa bawat pag-aakbay niya sa akin, sa likod ng mga pinto ng silid-aralan, sa mga tago at tahimik na sulok ng paaralan, doon ko nararamdaman ang totoong pagmamahal. Sa bawat pagbulong niya ng aking pangalan, sa bawat yakap na nagtatagal, alam kong ako ang tunay niyang mahal. Ngunit sa harap ng lahat, kailangan naming itago ang aming relasyon. Isang lihim na maaaring bumagsak sa mundong kanilang ginagalawan. Noong araw na iyon, habang naglalakad ako sa pasilyo, narinig ko ang bulong-bulungan ng ilang estudyante. Alam mo ba? May nakakita raw kay Carl na may kasamang iba kagabi. Bulong ng isang kaklase sa kanyang kaibigan. Napahinto ako, pilit na pinakikinggan pa ang kanilang usapan. Talaga? Sino naman ang kasama niya? Tanong ng isa. Hindi ko alam, pero ang sabi, hindi si Mia iyon. Sagot ng unang nagsalita. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sa kabila ng takot na baka kami ni Carl ang pinag-uusapan, may bahagi ng sarili ko na umaasa. Umaasa na sa wakas, ang lihim namin ay hindi na isang misteryo. Ngunit sa parehong panahon, nag-aalala ako para kay Carl. Paano kung malaman ni Mia? Paano kung malaman ng buong paaralan? Ano ang mangyayari sa amin? Nang makita ko si Carl sa cafeteria, agad akong lumapit sa kanya. Carl, may narinig akong usapan tungkol sa'yo. Sabi ko, hindi maitago ang kaba sa boses ko. Tumingin siya sa akin, may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Ano ang narinig mo? Tanong niya, pilit na pinipigilan ng pag-aalala. May nagsabi na may kasama kang iba kagabi. Hindi ko alam kung alam na ani Mia. Pero nag-aalala ako para sa iyo. Sagot ko. Huminga siya ng malalim at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Jiro, hindi ko alam kung paano natin ito aayusin. Pero hindi ko kayang mawala ka, bulong niya. Naramdaman ko ang init ng kanyang kamay sa aking balikat, isang senyales ng pag-asa na hindi namin basta-basta isusuko ang aming relasyon. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang lumapit si Mia. Hi, Jiro! Ang saya naman at nandito ka. Bati niya, wala man lang bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Carl, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Mia, na tila hindi alintana ang alingaw-ngaw ng mga bulong-bulungan. Tumango si Carl, at bago pa man siya sumama kay Mia, nagkatinginan kami ni Carl. Isang tingin na puno ng pangako. Isang tingin na nagsasabing hindi kami basta-basta susuko. Habang papalayo sila, iniwan ako ni Mia ng isang isang ngiti na nagtatago ng maraming tanong. Hindi ko alam kung alam na niya ang tungkol sa amin ni Carl. Pero may isang bagay sa kanyang mga mata na tila ba nagbabanta. Pagkatapos ng klase, nagpasya akong dumiretso sa bahay. Ngunit bago pa man ako makalabas ng paaralan, may isang papel na nakasiksik sa aking locker. Binuksan ko ito
At isang mensahe ang bumungad sa akin. Alam ko ang lahat! Mag-ingat ka! Agad akong napatingin sa paligid. Pilit hinahanap ang sinumang posibleng nag-iwan ng sulat. Sino ang nakakaalam? Paano nila nalaman? Sa bawat hakbang ko, naramdaman ko ang bigat ng bawat paghinga. Ang takot na baka isang maling galaw lang ay magdulot ng pagkawasak sa aming lihim. Sa gitna ng pag-aalala, biglang sumulpot si Carl sa aking harapan. Jiro, kailangan nating mag-usap. May nangyari. Sabi niya, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Sa kabila ng takot, naramdaman kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Ano ang nangyari sa pagitan nila ni Mia? May kinalaman ba ito sa sulat na natanggap ko? At sa pagkakataong iyon, naramdaman ko na ang aming lihim ay nasa bingit ng pagkatuklas. Ngunit sa likod ng bawat takot, may pag-asa pa rin. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi kami magpapatalo. Ngunit ano nga ba ang mangyayari sa amin ni Carl? Ano ang magiging kapalaran namin sa gitna ng mga alingawngaw? Ito ang tanong na kailangan naming harapin. Ang tanong na magdadala sa amin sa hindi inaasahang twist ng aming kwento. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng nakaraang insidente sa rooftop, palaging aligaga ang aking isipan. Hindi ko may alis sa isip ko ang mga nangyari. Ang mga salitang binitiwan ni Carl, ang mga sulyap ni Mia, at higit sa lahat, ang galit na hindi niya maitago nang makita kami ni Carl na magkasama. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nariyan pa rin si Carl, ang nag-iisang tao na nagbigay ng kulay at saya sa aking buhay. Kahit na alam kong kami isang lihim lamang sa kanyang mundo, hindi ko magawang itigil ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya. Sa eskwelahan, patuloy ang pag-ikot ng buhay. Si Carl at Mia ay palaging magkasama, isang perfect match ayon sa lahat. Walang bahid ng problema o kahit anong senyales na may nangyayaring kakaiba sa likod ng kanilang mga ngiti. Sa tuwing magkakasalubong kami ni Carl sa pasilyo, may mga sandaling madarama ko ang kanyang sulyap. Isang sulyap na puno ng mga bagay na hindi niya kayang ipahayag sa harap ng iba. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Bigla kong narinig ang mga yapak ni Carl sa likod ko. Jiro, sandali! Tawag niya sa akin na may halong kaba sa kanyang tinig. Huminto ako at humarap sa kanya. Ngumiti siya, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang stress. Kailangan kitang makausap, sabi niya. Walang pag-aalinlangan, sumama ako sa kanya. Dinala niya ako sa isang maliit na parke na malapit lang sa eskwelahan. Isang lugar na bihira naming pinupuntahan. Naupo kami sa isang bangko sa lilim ng isang malaking puno. Tila may kung anong bigat ang pumapasan sa kanyang balikat. Jiro, hindi na ako makapagkunwari, bungad niya habang pinipilit ang sarili na makahanap ng lakas ng loob. Gusto kong malaman mo na mahal kita. Hindi ito madali para sa akin, lalo pat alam kong nasasaktan ka. Hindi ko maiwasang mapangiti, ngunit sa likod ng nangiting iyon ay ang takot na nag-aalab. Carl, hindi ko alam kung saan tayo pupunta sa sitwasyong ito. Sagot ko, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Alam ko, sagot niya habang hinawakan ang aking kamay. Pero gusto kong malaman mo na handa akong ipaglaban ka, ipaglaban tayo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inaasahan ang ganoong klasing determinasyon mula sa kanya. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang dumating si Mia. Hindi namin siya napansin na papalapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at galit. Ano bang nangyayari dito? Tanong niya na tila bumubulong, ngunit punong-puno ng emosyon. Napatayo si Carl at dahan-dahang binitiwan ang aking kamay. Mia, hindi ito ang iniisip mo, sabi niya, ngunit alam kong walang silbi ang kanyang mga salita.
Parang bumagal ang oras habang tinitingnan ko si Mia. Ramdam ko ang sakit at pagtataksil sa kanyang mga mata. Carl, bakit? Akala ko ba ayos na tayo? Tanong niya, habang ang kanyang tinig ay tila nagigiba. Hindi ko malaman kung ano ang sasabihin o gagawin. Ang sitwasyon ay tila nagkakawatak-watak at walang sino man sa amin ang handang ayusin ito. Si Carl ay tumingin sa akin at sa isang iglap, naintindihan ko ang kanyang desisyon. Mia, kailangan kong maging totoo sa sarili ko, sabi niya, na tila isang delikadong hakbang sa gilid ng bangin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ulit, biglang may tumawag sa kanyang telepono. Sinagot niya ito at nakita ko kung paano nagbago ang kanyang ekspresyon. Ano? Sige, pupunta ako. Sagot niya sa telepono bago ito ibaba. Kailangan kong umalis. May nangyari kay Mama. Sabi niya sa amin. Bago siya tumakbo palayo. Iniwan niya kaming dalawa ni Mia sa parke. Walang imik kaming parehong nakatayo. At parang hindi ko alam kung paano sisimulan ang paliwanag na kailangan niyang marinig. Ngunit nagulat ako nang biglang magsalita si Mia. Jiro, alam mo bang matagal ko nang nararamdaman ito? Hindi, sagot ko habang pinipilit na intindihin ang sitwasyon. Hindi ko alam ang gagawin, sabi niya habang pinupunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Pero sa isang banda, alam kong may nararamdaman siya para sa iyo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Mia, I'm sorry. Tanging nasabi ko. Ngunit bago pa man ako makapagsalita pa, biglang may lumapit na isang kaklase namin. Dala ang isang liham. Jiro, para sa iyo ito. Sabi niya, bago siya umalis. Binuksan ko ang liham at habang binabasa ko ito, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin. Ang liham ay mula sa isang hindi inaasahang tao, ang aking matagal ng kaibigan na si Alex. Nakasulat doon ang mga salitang, Jiro, alam kong naguguluhan ka, pero kailangan mo akong makausap. May kailangan kang malaman tungkol kay Carl. Sa sandaling iyon, natanto ko na ang lahat ng ito ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ko. Nagsisimula pa lang ang tunay na kwento. Sa loob ng ilang linggo, ang mga bulong-bulungan sa paaralan tungkol sa relasyong sina Carl at Mia ay patuloy na lumalakas. Sila ang itinuturing na power couple ng aming batch. Sa tuwing maglalakad sila sa hallway, hindi maiwasan ng mga estudyante na tumigil at pag-usapan ang kanilang kaswetan. Sa kabila ng lahat ng ito, ako si Jiro, nananatiling nasa likod ng mga eksena, tahimik ngunit puno ng emosyon. Ako ang lihim na bahagi ng buhay ni Carl, ang taong kanyang pinili sa kabila ng lahat. Minsan, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagpasya si Carl na pumunta sa bahay ko matapos ang klase. Nagulat ako dahil bihira kaming magkita sa labas ng eskwelahan, lalo na't alam kong si Mia ay palaging may plano para sa kanila. Ngunit sa araw na iyon, kapansin-pansin ang kakaibang lungkot sa mga mata ni Carl. Hindi ko maiwasang magtanong, Carl, ano bang nangyayari? Parang ang bigat ng dinadala mo. Jiro, hindi ko na alam kung paano ko pa haharapin ito. Ang lahat ng tao, pati si Mia, akala nila masaya ko. Pero sa totoo lang, ikaw ang nagpapasaya sa akin. Sagot ni Carl, habang nakatingin sa sahig, tila nahihiya sa kanyang pag-amin. Naramdaman ko ang pagkirot ng aking puso. Hindi ko alam kung paano ko siya aaliwin. Pero alam kong kailangan kong maging matatag para sa kanya. Carl, nandito lang ako. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Ngunit hindi ko rin maalis ang pangamba sa aking isipan. Paano kung malaman ni Mia ang tungkol sa amin? Paano kung ang aming lihim ay tuluyang mabunyag at magdulot ng gulo sa kanyang buhay? Gayunpaman, sa mga sandaling iyon, ang pag-aalala ay tila nawawala. Tuwing magkasama kami ni Carl, ang bawat sandali ay masaya at puno ng pag-asa. Habang nag-uusap kami, biglang nag-ring ang telepono ni Carl.
Si Mia ang tumatawag. Mabilis na tumayo si Carl, lumayo ng kaunti, at sinagot ang tawag. Naririnig ko ang boses ni Mia, masaya at puno ng buhay, na nagtatanong kung bakit hindi sumagot si Carl sa kanyang mga text messages. Sorry Mia, nag-review lang ako kasama si Jiro. Nagpaalam naman ako sa'yo kanina, di ba? Sagot ni Carl, halatang sinisikap na manatiling kalmado. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Carl sa sofa, ngunit kapansin-pansin ang bigat ng kanyang paghinga. Jiro, minsan iniisip ko kung paano magiging mas madali ang lahat kung hindi ko na lang sana pinasok ang relasyon namin ni Mia. Pero mahalaga siya sa akin, hindi ko lang alam kung ano ang gagawin. Tumingin ako kay Carl, pilit na hinahanap ang tamang salita para sa sitwasyong ito. Carl, minsan kailangan nating gumawa ng mahihirap na desisyon. Hindi madali ang sitwasyon natin, pero alam ko na mahal kita. At alam kong mahal mo rin ako. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Si Mia nakatayo sa harap namin, halatang gulat at puno ng pagtataka. Carl, Jiro, ano ang nangyayari dito? Tanong ni Mia, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagulat kami ni Carl, hindi alam kung paano magpapaliwanag. Ang mga mata ni Mia, puno ng sakit at galit, ay tumitig sa amin. Carl, ano bang ginagawa mo dito? At Jiro, bakit hindi mo sinabi sa akin na magkasama kayo? Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Alam kong hindi tama na ipagkait ang katotohanan kay Mia, pero ang takot na mawala si Carl ay mas matimbang. Mia, hindi ito ang iniisip mo. Nag-aaral lang kami ni Carl. Sagot ko, pilit na tinatakpan ang tunay na nangyayari. Pero si Carl, tila hindi na kaya pang magpanggap. Mia, may dapat kang malaman. Hindi ko na kayang itago pa ito. Mahal ko si Jiro. Sa mga salitang iyon, kitang-kita ko ang pagguho ng mundo ni Mia. Lumabas siya ng kwarto, hindi na nagtanong pa, hindi na tumingin pa sa amin. Si Carl, tila nawala ng lakas, bumagsak sa sofa, habang ako ay nanatiling nakatayo, hindi alam ang susunod na hakbang. Ang pintuan ay nakabukas pa rin, nagpaparamdam ng malamig na hangin sa loob ng kwarto. Ang aming lihim ay nabunyag, at ang mga susunod na mangyayari ay puno ng hindi tiyak na hinaharap. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Ngunit ang tanong ay paano namin haharapin ang mga susunod na kabanata ng aming kwento kung saan ang katotohanan ay hindi na maitatago pa. Sa wakas, ang aming mundo ay tila nasa bingit ng pagbabago at hindi ko alam kung saan ito patungo. Ngunit ang isang bagay ay malinaw, hindi na kami makakabalik pa sa dati.